Lihim ako napairap dahil doon. Powder juice, ma'am. Simpleng sagot ko naman. Ang akala ko pa naman matalino tong Amy. Yun pala ay simpleng powder juice ay hindi pa nito alam. Bakit kaya siya nagugustuhan ni Sir? Oo nga't maganda siya pero maganda rin naman ako. Naitanong ko pa sa aking sarili. Pero agad ko rin yung inalis sa aking isip. Don't philosophize me, maid. Alam ko na powder juice ito pero bakit hindi mo tinimpla? Baliw ka ba? Inis na tanong nito sa akin. Nasaktan ako sa paraan ng pagtatanong nito pero pinili ko na pakalmahin ang aking sarili. Wala naman po kayong sinabi na timplahin ko yun. Baliw ka nga! Do I need to spell it out for you? Do I need to tell you the step-by-step procedures? Ganun ka ba talaga kawalang alam para... That's enough, Amy. You are too much. Suway ni tita kay Ma'am Amy. Nalihim kong ipinagpasalamat. Pakiramdam ko kasi maluluha na ako dahil sa ginagawang pagpapahiya sa akin ni Amy. I'm sorry, Iha. Dagdag pa ni tita na nakapagpakalma sa akin. Ngumiti ako dito. But tita, hindi ka po dapat humingi ng tawad sa kanya. Maids should know their jobs. I'm just telling her the truth so why... Stop! You should be the one who needs to be sorry with her, Amy. I can't tolerate your... Don't tolerate Marimar to, ma'am. It's Marimar's mistake, so she needs to be sorry. Putol ni Marcus sa pag-uusap ni na Tita Mabel at Amy. Natigilan naman ako sa sinabi ng binata dahil kahit papano ay naiintindihan ko na ang sinabi nito. Pakiramdam ko ay mas nasaktan pa ako sa sinabi nito kaysa sa mga binitiwang salita ni Ma'am Amy. Please say sorry to my girlfriend, Marimar. Humingi ka ng tawad sa kanya. Dagdag pa ni Marcus na lalong nagbigay bigat sa aking puso. Sobrang sakit sa pakiramdam na may ibang kinakampihan si Sir, lalo na't maririnig mo ang salitang girlfriend. Hindi agad ako nakaimik sa sinabi ni Marcus. Pakiramdam ko ay kailangan ko munang mag-ipon ng lakas bago magsalita. Napansin ko na nakatingin sa akin si Tita Mabel, pero sa paraang nakikisimpat siya sa akin. Bumaling naman ako kay Amy na nahuli ko pang lihim na nakangiti. Napabuntong hininga ko. Sorry ma'am, pagtitimpla ko na lang po kayo ng juice. Wika ko dito habang pinapakalma ang sarili. Pinilit ko pa ang aking sarili na ngumiti para dito. Nahuli ko naman ang ginawa nitong pag-irap. No need, I changed my mind. Ayoko na ng juice. Mataray na sagot nito sa akin. Ngumiti na lang ulit akong pilit. We are perfectly fine here, Marimar. Pwede ka na munang lumabas. Saad naman ni Marcus na ikinatingin ko dito. Walang emosyon ang muka na nakatingin din ito sa akin. Pakiramdam ko ay gustong gusto ako nitong mawala muna sa paningin nito. Nakaramdam ako bigla ng lungkot. Oh, okay sir. Wala sa loob na sabi ko na lang dito bago ako dahang-dahang tumalikod para lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung bakit naiinis at nalulungkot ako na makita na kinakampihan ni Marcus ang Amy na yun. Naiinis ako dahil parang nawawala ang atensyon sa akin ni Sir. At talagang nagawa pa ako nitong palabasin. Hindi ko naman dapat maramdaman yun dahil katulong lang naman ako ni Marcus. At dapat ko ring maintindihan na girlfriend nito si Amy. Kaya nararapat lang na ito ang kampihan nito. Bakit nga ba kasi hindi ko maintindihan yun? Bakit ba ganito nararamdaman ko? Natigilan ako bigla nung maramdaman ko na may tumulo na palang luha sa mata ko. Napasinghot pa ako nang malaman ko na umiiyak na pala ako. Mabuti na lang at nasa labas na ako ng bahay. Pilit akong umiti at agad kong pinahid ang aking luha. Kakainis. Bakit ako umiiyak? Nakasimangot ako habang pinagmamasdan si Marcus na inaalalayan ang kasintahan nito sa pagpasok sa kotse. Nakakaramdam ako ng inis sa hindi ko malamang dahilan. Ano ba kasing nangyayari sa akin? Pwede naman pumasok na lang siyang mag-isa sa kotse. Ang daming arte. Inis na bulong ko pa sa aking sarili. Hindi ko maiwasan na bigyan ng masamang tingin ang direksyon ng dalawa. Halos masamid pa ako nang bigla na lang tumingin sa direksyon ko si Sir. Nahuli nito ang masama kong tingin. Napakunot noo pa to kaya naman pinilit ko na lang nang umiti dito. Napabuntong hininga na lang ako nung iniwas ni Marcos ang tingin nito sa akin
para bumaling sa girlfriend nito na ngayon ay parang linta na nakakapit sa braso ng amo ko. Ay, nakakainis! Agaw atensyon na reaksyon ni Carlo na ngayon ay nasa tabi ko na pala. Nandito kasi ako ngayon sa terrace ng bahay nito. Makikita sa mukha nito ang sobrang pagkainis kay Amy. Napansin ko nga na punit-punit na ang hawak nitong newspaper na kaninang binabasa nito bago ako dumating. Nakataas din ang isa nitong kilay. Napabuntong hininga na lang ako at napatango-tango. Tama ka, nakakainis talaga siya. Ang sarap niya sa bunutan. Nakakainis! Bakit bang ganda-ganda niya? Yes! Hindi ko napigilan na sabihin dahil sa sobrang pagkainis. Lalo na nung makita ko na sumakay na ng kotse nito ang binata at sinimulang paandarin yun. Pakiramdam ko ay maiiyak ako sa sobrang pagkainis. Ano ba kasing nangyayari sa akin? Nakakainis! Nang mapagtanto ko ang naging reaction ko, ay natigilan ako. Napatingin ako bigla sa gawin ni Carlo. Kitang-kita sa mukha nito ang pagtataka sa naging reaction ko. Kumunot ang noo nito. Sobra ka, bes! Dinaig mo pa ako. Pakiramdam ko tuloy ay jowa ka ni Marcos na nagsiselos. Grabe ka, Day! Hindi ko kinaya. Wika pa ni Carlo na ikinatahimik ko. Pinagbastan ako nito ng mabuti at para bang may sinusuri ito sa aking muka. Nakaramdam ako bigla ng pagkailang. May gusto ka ba sa Marcos ko, best? Ikaw ba ang totoo kong karibal sa papa ko? Nakataas ang isang kilay na tanong pa nito. Mabilis naman akong nag-iwas ang tingin dito. Napalunok pa ako dahil sa kaba na bigla akong naramdaman. Uy, hindi ah! Depensa ko naman agad. Nagsimula na akong maglakad paalis para makatakas sa mapang-imbisting tingin ni Carlo. Napatakbo ako bigla nung makarating ako sa may hagdan. Naalala ko bigla na kailangan ko palang mamalengke, best. Alis na ako. Bye-bye! Sigaw ko habang tumatakbo palabas ng bahay ni Carlo. Nakahinga lang ako ng maluwag nung makarating ako sa bahay ni Sir Marcos. Ano bang ginagawa ko? Binatukan ko bigla ang aking sarili. Pakiramdam ko kasi ay nawawala na ako sa aking sarili. Manang, baka po pwedeng makatawad sa tinda niyong gulay. Total, tuyot na po ito katulad niyo po. Hirit ko kay Manang na nagtitinda ng mga gulay. Nginitian ko pa ito ng ubod ng tamis. Pero tiningnan naman ako nito ng masama. Abat pasaway kang bata ka ah. Humihingi ka na lang ng discount, nilalait mo pa ang gulay na paninda ko. Dinadamay mo pa ako. Sinasabi mo pa na tuyot ako. Uy, Manang, wag po kayong magalit. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Ganito po kasi yon. Ang sabi po kasi ng nanay ko, kapag daw po matanda na tayo ay nagiging tuyot na po tayo. At hindi na po sariwa. Lalo na daw po kapag walang nagdidilig. Tingin ko po walang nagdidilig dyan sa gulay niyo po. Kaya po tuyot na, Manang. Nakangiting tanong ko pa kay Manang. Pero lalo lang sumama ang tingin nito sa akin. Itanong mo sa nanay mo. Bastos kang bata ka. Umalis ka nga sa paningin ko. Alis! Sigaw pa ni Manang nang mukhang nainis ko yata ng sobra. Napamulagat pa ako nang maglabas ito ng walis na mukhang ibabato pa sa akin. Uy! Manang! Kalma lang po kayo. Ang puso niyo po. Natatarantang wika ko pa bago nagmamadaling umalis sa harapan ni Manang. Nahalatang galit na sa akin. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, Milda, na asawahin mo na ako para hindi ka na tumandang dalaga. Narinig ko namang sabi ng isang matandang lalaki na sa palagay ko ay lumapit kay Manang para mang-asar. Hindi na ako nag-abala pang lumingon. Hay nako, tigilan mo ako, Juan. Hindi ko kailangan ng taga-dilig. Narinig ko namang sagot ni Manang. Napakunot noon na lang ako. Ano bang mali sa tuyot at dilig? Pakiramdam ko tuloy may mali sa sinabi ko. Dahilan para magalit sa akin si Manang. Hindi ko maiwasang hindi mapasimangot habang napapatingin sa dala kong basket. Halos wala pa kasi yung laman. Hindi ko kasi alam kung bakit nagagalit sa akin ang mga tindera at tindero sa tuwing humihingi ako sa mga ito ng discount. Naaalala ko kasi na sinasabi sa akin ni Inay na kailangan kong matuto kung paano humingi ng discount para marami akong mapamili. Pakiramdam ko tuloy ay mali ang itinuro sa akin ni Inay. Napabuntong hininga ako ng malalim. Hi! Pukaw sa akin ng isang baritonong boses ng lalaki. Napatingin ako sa aking gilid at sumalubong sa akin ang isang magandang ngiti. Bahagya pa akong natulala dahil sa mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin.
I just saw you a few minutes ago, miss, and I was amazed by your energy while talking with that old lady. But why do you look so lame all of a sudden? Nakangiti pa rin itong wika sa akin. Hindi ko magawang palampasin ang bawat pagbabago sa ekspresyon sa mukha nito. Hindi ko alam kung bakit natutuwa akong pagmasdan ang mukha nito. Hindi ko nga napigilan ang aking sarili na mapangiti nung makita ko ang pagkunot ng noo nito. Miss? Narinig ko pang paulit-ulit na pagtawag nito sa akin. Bigla naman akong bumalik sa aking katinuan nang hawakan nito ang noo ko. Are you okay, miss? Tanong pa nito na halata sa boses ang pag-aalala. Agad ko namang inalis ang kamay nito sa noo ko. Ha? Oo. Sagot ko na lang kahit wala naman ako naiintindihan sa sinabi nito. Napatitig ulit ako dito nung muli itong umiti. Am I really that handsome to make you stammer, miss? Ha? Nakakahiya ka, Marimar. Wika ko sa sarili. Napansin ko na kumunot ang noo noong lalaki. Ngumiti ako dito ng bahagya. Pasensya na. Mahina kasi ako sa alien words eh. Pag-amin ko na lang na napayuko pa. Ang totoo ay wala naman kasi talaga akong alam sa alien words. Natigilan ako nang marinig ko ang mahinang pagtawa ng lalaki. Napatingin tuloy ako dito. Pinagtatawanan ba ako nito? Napakunot noo ako. I see. You make me more interested with you. By the way, I'm Rafael Mondragon. Pagpapakilala nito sa akin na naglahad pa ng kamay. Napatingin ako sa kamay nito. Nakaramdam ako ng pagkahiya dahil mukhang sobrang lambot ng kamay nito. Samantalang puro kalyo yung sa akin. Ayaw mo ba ako maging kaibigan, miss? Tanong pa nito na ikinatingin ko dito. Nakakunot ang noo nito at parabang hinihintay nito ang pagtanggap ko sa nakalahad nitong kamay. Ngumiti ako ng pilit. Hindi naman. Puro kalyo kasi ang kamay ko. Nahihiya na sagot ko naman sa tanong nito. Natawa ito ng mahina. Nagulat pa ako nung basta na lang nitong hilahin ang kamay ko. Nanlaki ang mata ko dahil sa sobrang gulat. Hoy! Saan mo ako dadalhin? Tanong ko dito habang pilit na bumibitaw sa pagkakahawak nito sa akin. Pero hindi ako nito hinayaang makawala. Nagawa pa nitong lumingon at ngumiti sa akin habang higit pa rin ang kamay ko. Mamimili tayo ng gulay. Simpleng sagot nito bago ipinagpatuloy ang paghila sa akin. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod dito. Halos magtatakip silim na nung makauwi ako sa bahay ni Sir Marcos. Hinatid naman ako ni Rafael pa uwi dahil nagpumilit ito. Nakangiti ako at kumakaway pa ako kay Rafael na makababa ako sa kotse nito. Salamat sa pagsama at paghatid sa akin, Rafael. Sabi ko pa dito. Ngumiti naman ito sa akin. Welcome. Sana may natutunan ka sa akin kung paano humingi ng discount. Natatawa na wika pa nito sa akin. Naramdaman ko naman ang pamumula ng aking pisngi. Ipinaliwanag kasi nito sa akin kanina kung bakit nagagalit sa akin ang mga tindera at tindero. At dahil doon ay nalaman ko na sobra pala talaga ako nakakahiya. Hindi naman kasi ganun ang ibig kong sabihin. Napabuntong hininga ko. Salamat, nasabi ko na lang habang napapangiti. Nagpapasalamat din ako dito dahil ito na mismo ang bumili ng gulay para sa akin. Idagdag pa na ito ang naging taga-bitbit at naghatid sa akin ngayon sa pag-uwi. Nagsimula na akong tumalikod dito. See you, Miss Marimar. Narinig ko pa na wika ni Rafael na ikinalingon kong muli dito. Napakunot noo ako dahil ang natatandaan ko ay hindi naman ako nagpakilala dito kanina. Nawala kasi yun sa isip ko. Paano mo ako? Where have you been, woman? Putol ng isang boses mula sa aking likuran. Napalingon ako at tumambad sa aking paningin ang madilim na aura ni Sir Marcos. Masama ang pagkakatingin nito sa akin. Lumampas ang tingin nito sa akin at tumama yon kay Rafael na nung mga oras na yon ay nasa labas na ng kotse nito. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa mga ito. And what brought you here, Rafael? Just accompanying her, pare. Simpleng sagot naman ni Rafael na tumingin pa sa akin, parang ngitian ako. Nagtataka pa rin na nakatingin lang ako dito. Ngumiti namang lalo si Rafael bago lumapit sa akin para guluhin ang aking buhok. I really love your innocence. Dagdag pa nito. Nagulat naman ako nung may bigla na lang humigit sa aking braso. Let's go. Madiin na wika ni Marcos na siyang humigit sa aking braso.
See you again, Miss Marimar. Narinig ko pa na wika ni Rafael. Lilingunin ko pa sana to pero nagmamadaling sinara ni Sir Marcos ang gate. Bastos mo talaga, sir. Reklamo ko pa sa binata. Nanlilisik naman ang mata nito na tumingin sa akin. Nagseselos ba si Marcos kay Rafael? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!